na yung chicken curry at green rice. Diba? Hello mga palangga at mga ka-OFW. Dito na naman tayo sa mahiwagang kitchen ni Madam. Dahil nag-umpisa nang magluto yung aming tagaluto. At ang una niyang niluto ay ang salad. At ipapakita ko sa inyo kung ano yung salad na ginawa niya. Ito yung salad namin ngayong araw. Anong tawag na to? Feta. Feta salad. Feta butat bidyan o pusa. Ayan o. Sa baba niya ay mayroong kubos. Tapos pa ibabawan kayo ng kubos. Tapos paibabawan siya ng kubos. Dressing. Tapos yung dressing niya. Pero mamaya na. Surprise! Dahil natapos na yung salad niya, ngayon gagawa na siya ng kanyang dressing. Ang dressing niya ay 2 yogurt. Yogurt ang ginamit niya. Pero kahit anong yogurt, siguro wag lang yung may flavor ay pwedeng gamitin. Ayan yung kanyang mga isasahog dyan. Sahog? Asin. Ano lang yan eh, tansya-tansya lang yan. Walang yan. Walang measurement, tansya-tansya lang. Black pepper. Sesame paste. Sesame paste. Pag walang sesame paste, Meron talaga. hindi talaga pwedeng... Pero pwede rin naman, yogurt lang. Pag wala kayong sesame paste, pwede ding wala, sabi niya. Tapos, olive oil. Yan, sesame paste na yan, tansya-tansya din yan, walang measuring yan. Olive oil. Olive oil. Yan ang squeezer namin ng oil, limon. Ayan. Ilang lemon ang ilagay dyan? Estimate kami din. Ayan. Sa paggawa ng dressing na to ay walang measurement. Sanay na. Tansya na kasi sanay na siyang gumawa eh. Kasi siya talaga yung tagagawa ng salata. Ang nandito pa yung tagaluto namin. Pero ngayon wala na yung tagaluto namin. Siya pa rin. Lahat na all around sarsa na siya. Okay. Ayan na. Ang final niyan ay titikman kung ano ang lasa. Pero masarap naman yan. Kailangan kasing i-mix ng mix para yung lahat ng mga ingredients niya ay mahalo talaga ng maayos. Huwag mong gamitan ng whisker. Kasi mag-liquid ang ba? Dapat lang. Para mag-stay siya sa babaw dito. Kung gamitan mo whisker, mag-liquid siya, mahulog siya, hindi na siya mag-stay ang dressing sa taas niya. Butang naman siya sa babaw. Dapat hinahinay lang pagbaba niya. Wala na, kung liquid na siya, mahulog na siya tanan sa babaw ang dressing. Wala na yung dressing sa taas. Wala na, hindi na siya guwapa. Kilawan mo. Yan lang. At
dahil natikman ko na, okay na yung lasa niya. Ikikip na yan. Lagay sa taladya. Lagay sa taladya. At mamaya, i-ready yan siya kung tapos na ang lahat ng kanyang niluluto. Yung ready to serve na sa mga amo. May update ko kayo sa kanyang fest ng salad na to. I believe I can fly. Mayroong blessing na pumunta sa harapan ng door namin sa main door. Hindi namin alam kung kanino galing. Ito. At sinatid lang dito sa kitchen ang kasama namin. Sili. Isang karton na samander or beetroot. Tapos ibang klaseng talong, 'di ba? Ang talong dito is yung mga malalaki, mahahaba. Ito naman ay bilog na bilog. O bilog na bilog. Ay parang ano, parang mangustin. Oh. Parang mangustin siya. Kasi kulay din ng mangustin. Kasi laki ng mukha ko ayun. Hindi na makita yung mukha ko. 2 karton ito. Kasi si Mama Kiber kaninang umaga ay pumunta ng Jamia. Ngayon hindi siya nakabili ng talong. Eh yung aming tagaluto ay kailangan niya ng talong. Ngayon is a blessing kasi dumating yung 2 karton na talong doon sa aming main door. Kaya sobrang problema niya na may talong na siya na 2 box. 2? I believe I can fly. Ngayon ay hihimayin namin yung mint leaves dahil yung iba ay tuyo na. At dahil summer ngayon, madali lang matuyo kung may pinapatuyo ka. Ibilad namin siya sa under the sun. Tapos yung iba naman ay pwede pa itong ibabad sa malamig na tubig. Balik ang freshness niya. O, diba? Ka-freshness lang. Ito. Hindi ko alam kung mayroong ganito sa sa Pinas? Pinas. Meron. May mga tanim nga doon minsan. I believe I can fly. Ngayon, dahil wala pa yung aming tagaluto at kaunti lang naman yung kanyang lulutuin, yung kasama ko ay nagpabili ng bangus nung nakaraang araw sa aming driver at ngayon ay lulutuin niya na. Piprituhin niya lang din naman. Kami muna ang mag-take over sa kusina ng tagaluto. Ito na yung bangus, pirituhin. O, diba? Yan na yung piniritong bangus. Umpisahan na natin para makaumpisa na rin magluto yung aming tagaluto. I believe I can fly. Ito yung sausawan ng piniritong bangus. Ayan. Na, malapit na sa katotohanan. Matapos. Ganda ng mukha ng bangus. O, diba? Kasi sa bahay na to, kung sino ang bumili ng bangus o di kaya ng isda or siya, kung sino yung bumili ng ulam ay siya din ang magluluto. Dahil siya ang bumili ng bangus, siya din ang magluto, o di ba? Pinirito niya lang naman yung bangus. Ayan na ang bangus. Tapos na. Ngayon ay tatawagin na namin yung tagaluto. Ha? I believe I can fly. Ngayon ay mag-start na siyang magluto. Ang lulutuin niya ngayon ay sabaw. At ang tawag sa sabaw na to ay adas. Ilagyan niya ng kamatis at sibuyas. At bawang.
Sotay lang ang lamas, tapos ilagay ang adas. Anong adas sa atin? Lentil. May amunta sila? Wala. Ayan o, orange. Ayan na siya. Ito yung parating kinakain ng mga Indiano, di ba? Hmm. Saka Arabo lentils. Orange lentils. Kung sa akin munggo, no? Tapos, lalagyan ng tubig. Tapos, ilagay ang patatas. Tapos, pakuluin. At hanggang sa lumambot ang adas na yan at ang patatas. Pagkatapos yan ay i-blend. Mamaya papakita ko kung pagkatapos i-blend. Tapos timplahan. A few moments later. Ayan na, nilagay niya na yung patatas. Ayan. Para malaga siya. At pag lumambot, i-blend. May sabaw na ang mga Lagyan ano. natin na Maggi cubes. Lagyan ng Maggi cubes. 1 cup lang. Pang ano lang, pang padagdag lasa. Ibang way ng luto ito. Pero pag ang mga Indiano ang magluto ng ganito, sabaw. Wow, ang sarap. Ito, para lang sa mga Arabo. Iba naman kasi ang way ng mga Arabo, iba yung way ng mga Indiano. Nalala ko tuloy yung aming houseboy. A few moments later. Ngayon ay mag-blend na siya ng adas na sabaw niya. Ipapakita ko. Ang kanyang ginagawang sabaw. Ayan, ayan siya. Kanya na i-blend. I believe I can fly. At dahil nagustuhan ng isang amo yung lasa ng chicken curry na niluto ng aming tagaluto ay pinapaluto niya ngayong araw. At nagumpisa nang magluto yung aming tagaluto ng chicken curry. Ayan. Garlic at saka ginger. Susunod niya ang ang sibuyas. Lumay lang ng oil. Kaya hindi sila mahilig sa oil. Ayan. Kamatis. At Arabo way din ito na pagluto ng chicken curry. Eh kung ang mga Indiano magluto nito, ewan ko na lang. Sobrang anghang. Kasi ang mga Indiano ay mahilig sa maanghang. Kaya ang gagawin ng aming tagaluto ay maluto niya na yung chicken curry, yung half ay sa amin at lalagyan niya ng sili. Pero yung sa mga amo, dahil ayaw nila ng maanghang, walang sili. Ayan. Ilagay ang manok.
Lagyan niya ng baharat. Ano yan? Coriander. Tapos, curry powder. Wala dito measure ha. Ano lang to, tansya. Black pepper. Saka turmeric. Ang pakulay ng niluluto. Ang bango guys, promise. Kaya pag andito ka sa kitchen, parang wala ka rin ganang kumain. Kasi sa amoy pa lang busog ka na. Ayan na. Tatak pa. A few moments later. Ayan. Ilagyan niya na ng coconut milk. At ito yung ginamit niya, yung nasa lata, dahil walang fresh na coconut dito sa Middle East. Ito yung ginagamit na coconut na liquid. Bango. A few moments later. Ito na yung chicken curry at green rice. Diba?